Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 7251. Walang make-up ang mukha ni Lani sa oras na ito, at simpleng damit lamang ang suot niya. Kahit anong tingnan niya, ibang-iba siya sa marangyang namumulaklak na reyna ng rosas noon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Dan ng kakaibang temperatura sa kanyang katawan. Malalim at mahirap matukoy ang ganitong uri ng temperatura, ngunit kapag nasusunog na ito, tila madali nitong nasusunog ang mga tao hanggang sa maging abo. Ang pakiramdam na ito ay nagpabalisa sa puso ni Dan, at isang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ang lumitaw sa kanyang puso, na nagpahirap kay Dan. Tutal, sa lahat ng oras na ito, noong humarap siya kay Harvey lamang niya naramdaman ang ganito. Sa sandaling ito, lumitaw ang ganitong pakiramdam mula sa katawan ni Lani. Lani, pagkatapos ng mahabang katahimikan, humakbang si Dan at iniunat ang kanyang kanang kamay kay Lani. Hindi ko na pag-uusapan ang nakaraan, sa madaling salita, maligayang pagbabalik. Nang makita ang mga kilos ni Dan, ang pangungot siya sa sarili at sarkastiko ay lumitaw ng malalim sa mga mata ni Lani. Kahit alam na alam niyang sumuko na si Dan sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, nang muling lumitaw siya, sa mga mata ni Dan, siya ay naging isang ordinaryong kaibigan. Nangangahulugan ito na ang posisyon niya bilang ginang ng Young Master ng Grand City ay hindi magiging kanya. Nangangahulugan din ito na kahit na patuloy siyang sumama sa mga utos ni Dan, hindi niya makukuha ang atensyon na inaakala niya. Bagamat medyo nahulaan na ni Lani ang posibilidad na ito sa kaibuturan ng kanilang paglalakbay pauwi. Ngunit nang talagang dumating siya sa hakbang na ito, nakaramdam pa rin siya ng hindi masabi na emosyon sa kanyang puso. Kung tutuusin, kung susuriin mula sa isang estratehikong pananaw, naniniwala si Lani na kung magbabago siya ng lugar, gagawin niya ang parehong pagpili. Gayunpaman, mula sa isang emosyonal na pananaw, hindi ito matanggap ni Lani. Tutal, napakalaki ng ibinayad ko para kay Dan at matinding pagtitiis para rito. Pero sa huli, ano ang napapala ko? Sa pag-iisip nito, lalong nanlamig ang ekspresyon ni Lani. Bigla siyang nagkaroon ng kakaibang ideya sa kanyang puso. Sa halip na tumugon kay Dan, lumingon siya sa gilid at nagtanong ng isang bagay na hindi dapat itanong ng mga matatanda sa ngayon. Dan, gusto kong malaman, ibibigay mo pa rin ba sa akin ang posisyon na maging ginang mo? Sa madaling salita, pakakasalan mo pa rin ba ako? Bahagyang nagulat si Dan, at isang mapait na ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Bagamat alam niya ang matigas na ugali ni Lani, hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Lani ng ganito kadiretso. Pagkatapos mag-atubiling sandali, ngumiti siya at sinabing, Lani, kung niloloko ka man, sasabihin ko sa iyo, oo. Pero sa totoo lang, mas alam mo kaysa sa akin. Tutal, pareho tayong immoral na tao para sa ating kagalingan. Kaya, pwede ba tumigil ka na sa pagiging bata? Tara na, sumakay ka muna sa kotse, at bibigyan kita ng paliwanag mamaya. Kung handa ka pa ring ipagpatuloy ang pagiging babae ko, maaaring hindi ikaw ang ginang, pero ang taong pinakamamahal ko ay tiyak na ikaw. Natawa si Lani sa sarili at sinabing, pasensya na, Young Master Dan, hindi ako interesado sa paborito kong posisyon. Dahil magkaiba tayo ng mga daan, siguro magkikita tayong muli. Habang nagsasalita, agad na tumalikod si Lani, hinila ang malita, at naglakad papunta sa likurang upuan ng Mercedes-Benz Maybach na matagal nang nakapark malapit dito. Tiningnan ni Dan ang kotseng papaalis, at lumubog ang kanyang ekspresyon sa sumunod na sandali. Sa rearview mirror, malinaw niyang nakita ang hubog ni Harvey. Ano, sayang naman at hindi ka maaaring maging asawa ng batang Panginoon ng Grand City. O, ang isang katulad mo ay talagang umibig kay Dan. Mahinang nagsalita si Harvey habang tinatapakan niya ang accelerator. Kung talagang nag-aalangan ka, maaari kang pumili na bumaba rito. Tutal, para sa akin, lumipat ka lang dito. Ang umalis o hindi, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Pero para sa iyo, ito ay isang pagpili tungkol sa iyong buhay at kinabukasan. Sana ay mapag-isipan mo itong mabuti. Binag-ala ni Harvey ang sasakyan, at seryosong nagsalita.
Sinabi niya ang mga salitang ito sa oras na ito ng taos-puso, tutal, kung si Lani ay hindi kayang gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili ng buong puso at buong puso, mas makabubuti para sa kanya na manatili sa kampo ni Dan. Kung hindi, maaaring ito ay isang madilim na kulog na maaaring sumabog anumang oras. Hindi direktang sumagot si Lani, at dahan daw ang nagsalita pagkaraan ng mahabang sandali. Mula sa emosyonal na pananaw, napakalinaw sa akin na hindi ko maaaring bitawan si Dan. Tutal, lumaki ako sa paligid nito sa lahat ng oras na ito. Ngunit mula sa isang intelektual na pananaw, ako ay napakalinaw na pagkatapos ng insidente sa Forbidden Land, ako ang naging pinakamalaking balakid at mantsa sa kanyang posisyon. Kung mananatili ako sa kanya, hindi lamang ako magiging isang balakid para sa kanya, kundi wala rin akong pagkakataong makuha ang posisyon na gusto ko. Ang pinakamahalaga ay kilala ko siya ng husto. Pagdating sa mga kritikal na sandali at sa pinakamahalagang interes ng amo, tiyak na iiwan niya ako ng simple at maayos. Kung gayon, bakit ko ipapahiya ang aking sarili sa isang kinabukasan na halos wala na? Ang mga tao, hindi ba kailangan nilang mabuhay para sa kanilang sarili sa huli, di ba? Tutal, talagang masakit sa akin na gawin ito ngayon, ngunit mas mabuti na ito kaysa sa panghabang buhay na pag-aalala at pagsisisi. Pagdating dito, ang ekspresyon ni Lani ay bumalik sa kawalang bahala, na may mas matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Bago ko pa siya nakilala sa pagkakataong ito, nahulaan ko na ang resultang ito. Pero hindi pa rin ako sumusuko, at gusto kong subukan. Pero sinasabi sa akin ng mga katotohanan na walang pagkakamali o pagkukulang sa aking hula at conclusion. Kaya, dapat ay matagal na akong sumuko. Nang binanggit niya, ang mukha ni Lani ay naliwanagan ng mga neon lights, nagsalita ng liwanag at dilim, at ang eksenang ito ay nagpahanga sa mga tao na maging kaakit-akit at mapanganib. Ilang beses na inikot ni Harvey ang manibela, at sinabing may kaunting emosyonal na ekspresyon, masasabi ko lang na kayo ay talagang hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Ang pinaka hindi mapigil ang emosyon ng tao ay naging isang bagay na maaaring kontrolin dito kasama mo. Minsan, hindi ko alam kung sasabihin kung ikaw ay napakasama, o ikaw ay determinado. Bahagyang bumantong hininga si Harvey, at umaasa siyang magiging katulad siya ni Lani, na makikipaghiwalay kung kailan niya gusto, ngunit sa kasamaang palad, palagi siyang may isang bagay na hindi niya kayang bitawan. Walang pakialam na sinabi ni Lani. Kung hindi ka titigil, magugulo ka niya. Representative York, ang katotohanang nakarating ka na sa ngayon ay nagpapakita na medyo makatuwiran ka rin sa ilang antas. Gayunpaman, kung ikaw ay hindi makatuwiran sa ilang mga lugar, maniwala ka sa akin. Ang mga lugar na iyon ang lugar na ito ay magiging iyong kahinaan sa kalaunan, at hahakbang din sa iyo palabas sa pinakamahalaga at nakasisilaw na sandali, at pagkatapos ay mahuhulog sa kalaliman. Sa oras na iyon, hindi makatuwiran para sa iyo na magsisi. Hamalakhak si Harvey at hindi sumagot. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon sa ganitong uri ng bagay, bakit pa magtatalo tungkol sa tama o mali? Mahangin at maulan sa Grand City, natatakot akong hindi ka sanay. Si Harvey York ang nagkusa na baguhin ang usapan. Kung saan ka man pupunta, dadalhin kita doon. Magpahinga muna tayo ng ilang araw bago mag-usap. Saan ka pupunta? Naningkit ang mga mata ni Lani nang walang pakialam. Ikaw Harvey, nakakabagot ka talaga. Dahil sa pinalabas mo ako, natural lang na susundan kita. May problema ba? Bahagyang kumibot ang mga mata ni Harvey nang marinig niya ito. Bagamat may ganoong plano sila ni Wenzel, ang problema ay hindi niya alam kung paano magsalita, ngunit si Lani mismo ang nagsalita. Masasabi mong medyo pabaya siya. Sa pagkakaintindi ko, dahil pinakawalan mo ako, dapat may lugar para sa akin. Sa tingin ko, kahit medyo maganda ako, para sa inyo kinatawan York, ang ganitong uri ng kagandahan ay hindi dapat ituring na malaking bagay. Bukod pa rito, may halaga pa rin ako. Halimbawa, ang pagkakaintindi ko sa kampo ni Dan at ang aking pamilyaridad sa karakter ni Dan ay magiging isang kutsilyo para sa iyo na makitungo kay Dan. Sa totoo lang, pinalaya mo ako dahil gusto mo akong maging kutsilyo, tama ba? Bumantong hininga si Harvey, at sinabing, sa pagkarinig sa sinabi mo, parang may lihim akong motibo mula pa sa simula.
Magaan na sinabi ni Lani. Lahat ng ginagawa ng mga matatanda ay hinihimok ng kita, kung hindi, sino ang gagawa ng mga bagay na ito? Hindi mo kailangang mahiya, at hindi mo kailangang maramdaman na masyadong diretso ang mga salita, at hindi maaaring bumaba sa entablado ang parehong partido. Ang katotohanan ay kabaligtaran lamang. Sa pamamagitan lamang ng malinaw at lubusang pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay ay walang magiging hadlang sa pagitan natin. Kaya, tatanungin kita ulit, dahil gusto mo akong maging kutsilyo mo, anong klaseng hasa ang inihanda mo para sa akin? Kailangan mong maging malinaw, kung wala akong dala, tiyak na hindi ko magagawang bantaan si Dan. Muling hinangaan ni Harvey ang babaeng ito, kahit na ganito ang katigasan o katahimikan, hindi ito isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Sa pag-iisip nito, casual na kinuha ni Harvey York ang ilang dokumento mula sa passenger seat, at ibinigay ang mga ito kay Lani sa likurang upuan. Sapat na ba ito para makakuha ka ng kutsilyo? Ito ang impormasyon sa paglilipat ng Platinum Casino. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng Platinum Casino. At ngayon ay papahintulutan ko ang lahat sa iyo, at ililipat ko rin ang 30% ng mga shares dito sa iyo. Ibig sabihin, kalahati ka na ngayon ng may-ari ng Platinum Casino. Bilang isang local mula sa Grand City, dapat mong malaman ang kahalagahan ng Platinum Casino. Kung mapamahalaan mo ng maayos ang Platinum Casino, naniniwala akong magiging mahusay itong kutsilyo. Pero kung hindi mo man lang kaya, kung gagawin mo ito, ibig sabihin ay mas wala kang kakayahan kaysa sa inaakala ko. Hindi ito isang radikal na pamamaraan, kundi isang simpleng hakbang mula sa aking patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Kung tama ang hakbang na ito, at kung magiging kapaki-pakinabang ito sa huli, ay hindi mahalaga sa akin ngayon, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sa pagsasalita tungkol dito, nagkibit-balikat muli si Harvey, at medyo nasabik ang kanyang mga mata. Siyempre, hindi madaling kontrolin ang Platinum Casino. Kung tatanggi ka, maiintindihan ko. Gayunpaman, natatakot ako na wala akong angkop na gawain para sa iyo dito. Gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pera para mamuhay ka ng maayos sa ibang bansa. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Harvey na mapaungol, at hindi niya kailanman inakala na tutulungan din niya si Dan sa kanyang libing. Gayunpaman, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Lani nang marinig niya ang mga salita ni Harvey sa oras na ito. Dahan-dahan niya lang binuklat ang impormasyon sa kanyang kamay, at mahinang sinabi habang nagbabasa. Mukhang wala ka talagang masyadong alam tungkol sa Platinum Casino. Ano ang ibig sabihin ng tatlong bagay na ito? Ang lugar na ito ay hindi lamang angkutan na maingat na pinamamahalaan ni Camilla, ngunit higit sa lahat, ito rin ay isang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng puwersa. Sa pagkakaalam ko, lahat ng mga nakatataas at nakakasakop sa Platinum Casino ay personal na pinili ni Camilla. Upang matiyak na ang kanyang sariling mga interes ay lubos na mapoprotektahan, at lahat ay sumumpa ng katapatan sa kanya hanggang kamatayan. Sa madaling salita, ang Platinum Casino ay hindi lamang isang club, kundi isang lugar din kung saan nagtitipon ang mga tao. Kung tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na nakuha mo na ang mga karapatan sa pag-aari ng Platinum Casino, hanggat sinusunod ng mga taong ito ang mga utos ni Camilla, ikaw, ang tinaguriang may-ari ng ari-arian, ay isa lamang mahusay na commander. Kahit na gamitin ni Camilla ang Platinum Casino para gumawa ng isang bagay, natatakot akong magdusa ka para sa kanya. Para sa iyo, hindi ito matamis na pastry, sa halip, ito ay isang mainit na patatas, hindi ba? Pinakawalan mo ako, at ibinigay mo sa akin ang lugar na ito ng maayos, at binigyan mo pa ako ng 30% ng mga shares. Ikaw Harvey, hindi mo ako sinusubukan, pero gusto mo akong gamitin para ganap na kontrolin ang Platinum Casino, hindi ba? Nagkibit-balikat si Harvey at sinabing, iyon ang ibig sabihin nito. Nasa kamay ko ang Platinum Casino, at iisa lang ang katapusan, at iyon ay ang ganap na pagkawasak. Kapag nawasak na, bibigyan ko ito ng isa pang pagkakataon. Kung ito ay mahulog sa iyong mga kamay, maaaring may puwang pa para sa pagpapanibagong buhay. Tama ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lani,
at dahan-daang nagsalita pagkaraan ng mahabang sandali. Kailangan kong aminin na kahit pa ito ay isang mainit na patatas, isa rin itong plataporma para sa mga hamon. Kaya, labis akong natutuwa na ibinigay mo sa akin ang lugar na ito, dahil ipinapakita nito na pinahahalagahan mo ako ng sapat, at ipinapakita rin ito na pinahahalagahan mo ang aking mga kakayahan. Wala na akong sasabihin sa iyo. Tutal, hanggat ipinapakita ko ang aking halaga, sa iyong kampo, ang aking katayuan ay hindi kailanman magiging mababa. Gayunpaman, kailangan ko pa ring gumawa ng isang kondisyon. Magsisimula yan ngayon, sa Platinum Casino, ako ang may huling desisyon, at walang sinuman ang maaaring humamon sa mahalagang puntong ito, kasama na ikaw. Iyan lamang ang kondisyon para maging tao mo ako. Sang-ayon ka ba? Sumingit pa si Lani kay Harvey. Sa isang tiyak na lawak, hindi ito paghingi ng kapangyarihan, o kahit pagpilit sa palasyo. May interes na sabi ni Harvey. Nakakatuwa naman, dahil gusto mong maging determinado, hindi kita pipigilan, na parang wala namang saysay. Kung gayon, mula ngayon, ikaw na ang magdedesisyon tungkol sa Platinum Casino. Kasabay nito, bibigyan kita ng pangako. Kung hihingi ka ng pera sa loob ng 3 buwan, humingi ka lang. Hanggat masaya, ayon sa kakayahan ko, dapat ay masiyahan ka, ayos lang ba? Magaan nang umiti si Lani at sinabing, sige, walang problema. Kung ganoon nga, hindi ko sasayangin ang mahalagang oras na ito. Pinangunahan ni Harvey ang daan papuntang Platinum Casino. Inaabangan ko na ang susunod na mangyayari. Medyo nagulat si Harvey, ngunit hindi siya tumanggi, ngunit direktang inikat ang manibela, umikot ang sasakyan sa lugar, tumungo sa ibang direksyon, at mabilis na umalis. Kabanata 7255. Habang iniikot ni Harvey ang kanyang sasakyan, nakasunod si Dan at ang kanyang mga kasamahan gamit ang Toyota commercial vehicle sa layong wala pang 100 metro. Mabilis na lumipad ang isang drone, lumulutang sa ere, at automatikong nag-adjust ang lente, at kinukunan ang lahat ng nasa loob ng sasakyan. Habang hawak ang tablet, nakita lamang ni Dan sina Harvey at Lani na nagbubulungan at tumatawa ng malakas. Para kay Dan, na laging tumitingala kay Lani sa kanyang mga kakayahan, ang kasalukuyang kilos ni Harvey ay parang pinipilit ang isang berdeng sombrero sa kanyang ulo. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Nangingit-ngit agad si Dan sa kanyang mga ngipin, at sinabi ng may hindi masabi na puot, isang mapagkunwari ang babaeng iyon. Malinaw na ang naramdaman ni Dan sa sandaling ito ay nakatayo si Harvey sa harap niya, at sinasampal siya sa mukha gamit ang forehand at backhand. Hindi lamang ito masakit, kundi hindi rin malilimutan at sapat na kamahalan para walisin ang sahig. Ang mukha ni Sylvan na nasa gilid ay medyo naging kakaiba sa oras na ito, ngunit bamulong pa rin siya. Mr. Dan, ang pangkalahatang sitwasyon ang pinakamahalagang bagay, huwag kang magdulot ng gulo sa isang babae. Dapat mong malaman na ayon sa plano, ang susunod na pinakamahalagang bagay ay ang itulak ka sa isang lohikal na posisyon. Kahit na gusto mo pang bumalik ang babaeng si Lani, paano mo mababago ang pangkalahatang sitwasyon? Ang mga panandaliang gawa ng kabaitan ay walang pakinabang maliban sa pagpapasaya sa sarili. Mabagal na sinabi ni Dan, ang pagiging masaya ay kadalasang ang pinakamalaking benepisyo. Bilang karagdagan, dapat kong sabihin sa mga tao sa buong Grand City na kung sasali sa aking kampo, ang buhay ay magiging akin, at ang kamatayan ay magiging multo ko na lamang. Humayo ka ng mahinahon at tumayo ng tuwid sa harap ko. Kung hindi ko siya papatayin, paano ko pamunuan ang koponan sa hinaharap? Paano ko makukumbansi ang karamihan? Kaya, kailangan niyang mamatay. Nang makita ang galit na ekspresyon sa mukha ni Dan, nagbago ang rutang plano niyang bigyan ng welcome party si Sylvan sa oras na ito, agad na bumalik sa manor ng pamilyang Parker. Nang may malungkot na mukha, naglakad siya papunta sa isa pang patio na may pangit na ekspresyon, at nakita si Coco sa gitna ng bulwagan, may hawak na puting piraso ng chessboard, at paminsan-minsan ay naghuhulog ng piraso sa chessboard. Sa kasalukuyan, hindi na siya ang energetic na heiress ng Parkerville, kundi isang maamo at intelektual na babae. Gayunpaman, hindi masyadong tumingin si Dan, ngunit lumakad pasulong at dahan-daang sinabi. Kumusta ang planong inihanda mo dati?
Maaari ba nating atakihin ang walang hiyang si Harvey York? Gusto ko talagang inumin ng alak para sa kanyang libing ngayon. Sa oras na iyon, tiyak na magpapadala ako ng isang malaking pulang sobra sa kanyang pamilya, at tutulungan ko rin siyang makahanap ng isang lugar na may mahahalagang geomantic omens, upang pagkatapos niyang mailibing, hindi na siya muling magkatawang tao habang buhay. Nang sabihin niya ito, isang gwapong mukha at ang kagwapuhan ni Dan ay puno ng bangis. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang tumigil si Coco, at itinaas ang kanyang ulo, tumingin kay Dan ng may magagandang mata, at sinabing, "Ano? Nanggugulo na naman sa iyo ang walang hiyang si Harvey. Dahil ba sa kay Lani ang babaeng iyon?" Malinaw na bago bumalik si Dan, naiintindihan na ni Coco ang nangyari ngayon. Huminga ng malalim si Dan. Kahit alam mo na ang tungkol dito, dapat nalaman na rin ito ng buong Grand City. Kung hindi ko ito kayang hawakan ng maayos, hindi lang ako ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong lungsod. Ang pinakamahalaga ay, paano ko pangungunahan ang koponan sa hinaharap? Paano ko makukuha ang mga puso ng mga tao? Matapos mag-isip ng ilang sandali, dahan-dahang sinabi ni Coco, "Si Lani, isang babae, na halos kapareho ko sa isang aspeto, ibig sabihin, gagawin niya ang lahat para sa kahusayan." Bago pa magkaroon ng pagkakataong maging asawa ng batang Panginoon, natural na sinusuportahan kanya ng buong puso. Ngunit ngayon napagtanto ko na kapag wala na akong mga pagkakataon at kwalipikasyon na ito, normal na lang na sumunod sa utos ng iba kapag ako ay nalulungkot at nabibigo. Ginawa niya ito hindi lamang para sampalan ang iyong mukha, kundi para hindi ka rin kumalma ng sapat. Itinuring niya itong isang boto. Gusto kong sabihin pa sa iyo, ipaalam sa iyo na kahit wala ka, maaari pa rin siyang mabuhay ng masaya at maligaya. Sa pagsasalita tungkol dito, naiintindihan ni Coco ang ekspresyon ng mga kababaihan sa pamamagitan ng ekspresyon ng mga kababaihan. Gusto kong pagsisihan, ipahiya, at makaramdam siya ng sakit. Ang pinakamahusay na paraan ay hindi ang makipag-usap sa kanya, kundi ang baliwalain siya ng lubusan. Kung ganoon, magdurusa siya ng di masabi na sakit, at magdurusa siya araw at gabi. Parang suntok sa hangin at pagkahulog sa espongha. Sakit na parang hindi ito kayang tiisin ni Newman. Sa pagsasalita tungkol dito, ngumiti si Coco ng matamis, na parang nakita na niya ang lahat noon pa. Dahan-dahang sinabi ni Dan, "Paano ko hindi maintindihan ang sinabi mo? Bakit hindi ko alam, ano ang magagawa ko para magdusa at magsisi ang babaeng ito?" Pero ang problema, kahit na ginagawa lang niya ito sa pagkakataong iyon, kahit na casual lang niya itong ginawa, dahil alam na ng buong Grand City na dati siyang babae ko, pero ngayon ay sinusundan na niya si Harvey. Sa kasong ito, hindi lang ako nito sinasampal sa mukha, kundi niyuyurakan din ito ang aking dignidad bilang isang lalaki. Para sa akin, kahit hayaan na lang siyang mamatay ng walang lugar na mapaglilibingan ay mas mabuti na kaysa hayaan siyang mabuhay. Dahil sa pagkakaroon nito, nakakahiya ito para sa akin. Siya nga pala, sinimulan na ni Dan na kunin ang kanyang mobile phone para tingnan ang address book. Malinaw na makikita niya kung sino ang direktang papatay kay Lani gamit ang malalakas na kapangyarihan. Bumantong hininga si Coco at sinabing, "Kapatid, gusto mong mamatay si Lani. Huwag mong kalimutan, siya ay galing sa White Peak. Ngayong nabura na si Zion, sa paningin ni Ares, maaaring iba na ang kanyang katayuan ngayon. Maaaring hindi siya payagan ng baliw na si Ares na direktang kunin ang autoridad ng White Peak. Ngunit ang problema, kung sino man ang maglakas loob na pumatay sa kanya ay para na ring pagsira sa mga ugat ng White Peak. Hindi lamang tuluyang mahuhulog sa panig ni Harvey York ang White Peak kundi lalo pa nitong gagawing magulo ang sitwasyon. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isa sa 7 pamilya ang tumayo upang tutulan ka. Kung gayon, paano ka makarating sa posisyon na iyon? Kapatid, kumalma ka muna sandali. Isipin mo nga, ilang beses akong sinampal sa publiko ng walang hiyang si Harvey York. Ilang beses ko nang narinig na may nagbanggit ng paksang ito sa harap ko ng sinasadya man o hindi. Hindi ko ba alam kung ano ang iniisip ng mga babaeng ito? Sinasadya nila, gusto nilang makita akong mapahiya. Kaya, tiniis ko ang lahat at pinigilan ang lahat. Para sa akin, ito lang ang paraan para hindi masira ang mga plano mo, kuya.
Sa pagsasalita tungkol dito, seryosong sinabi ni Coco, "Kapatid, hindi nakakahiya ang magmula sa isang simpleng pamilya, pwede kang maging pinuno kung kaya mong yumuko at maghintay. Paano kung maghintay ka hanggang makuha mo ang lahat ng gusto mo, at sa katuluyang tapakan ang mga sumasalungat sa iyo?" Nang marinig ang taimtim at maalalahanin na makatwirang pagsusuri ni Coco, nakabawi si Dan sa isang antas. Matapos mag-isip ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, "Sige, makikinig ako sa iyo. Huwag ko munang gagalawin si Uyang Lani. Hindi lang ako kikilos, pero kung kinakailangan, magpapadala ako ng mga basbas at mga bouquet ng bulaklak sa kanya sa publiko. Kung gusto kong maging biro, kailangan kong maging pinakamalaking biro. Ipakita sa lahat na ginawa ko ang aking makakaya." Sa pagsasalita tungkol dito, mariing pinagnalit ni Dan ang kanyang mga ngipin. Sa pagbabatayan ng eksenang ito, hindi siya mukhang isang taong kayang tiisin ang mga paghihirap. Gayunpaman, dahil hindi ko kayang hawakan si Lani, dapat ay kaya ko nang patayin ang bastardo na iyon na may apelyidong York ngayon. Kahit na walang magagawa sa kanya si Hilmat, pero naniniwala akong nagtamo siya ng mga panloob na pinsala. Kailangan nating samantalahin ang sakit niya para patayin siya. "Kuya, bakit ka hindi mapakali ngayon?" Huminga ng malalim si Coco, at pilit na pinigilan ang galit at nagsalita. "Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nag-isip at nagsakripisyo ng lahat para sa iyo, para sa tinatawag na pangkalahatang sitwasyon? Hindi pa kasama rito, para maibalik si Sylvan, pinaalis pa si Camille sa Platinum Casino. Para matulungan kang patatagin ang sitwasyon, ibinalik ko rin ang Portview Restaurant. Hindi lahat ng ito para makaapekto sa iyong pagtaas ng posisyon. Gayunpaman, sa kritikal na sandali kung kailan maaapektuhan ng lahat ang iyong buong katawan, talagang nagalit ka dahil lamang sa kaunting selos, na may hindi mapigil ang saloobin. Kapatid, ikaw pa rin ba ang nag-i-estratehiya na si Young Master Dan? Ikaw pa rin ba ang Young Master Dan na papalit? Sa ngayon, ang nakikita ko lang ay mga baliw na aso na gustong kumagat ng mga tao kahit saan." Sa pagsasalita tungkol dito, kinuha ni Coco ang malamig na tsaa at maayos na ibinuhos sa mukha ni Dan. Umaasa siyang ang malamig na tsaa ay makakapagpakalma kay Dan na halos magwala na sa sandaling ito. Kasabay nito, sa kaibuturan ng puso ni Coco, labis din niyang kinasusuklaman si Harvey. Kung hindi lang dahil kay Harvey, ang walang hiya na naghahanap ng gulo at gustong guluhin ang sitwasyon. Babagsak ba ang panganay kong kapatid sa puntong ito? Malapit nang mawala ang lahat ng kanyang sigla. Kung may pagkakataon, kung maaari, hindi na siya makapaghintay na patayin ng direkta si Harvey. Bahagyang nanginig si Dan matapos mabuhusan ng malamig na tubig, at sa wakas ay nakabawi ng kaunting dahilan. Matapos magnalit sandali ang kanyang mga ngipin, huminga siya ng malalim at sinabing, "Coco, salamat sa pagpapakalma sa akin, naiintindihan ko ang iyong mahusay na pagsisikap." Simula pa noong unang panahon, ang mga nakakamit ng magagandang bagay ay walang pakialam sa maliliit na bagay. Para man sa aking sarili o para sa lahat ng nasa likuran ko, pipigilan ko ang aking hininga. Kung tutusin, kumalma ka muna sandali. Umatras ka at buksan ang dagat at kalangitan. Ang nanginginig na kanang kamay ay nagpapaliwanag din sa ilang antas ng galit sa puso ni Dan. Nakita ang puot sa puso ng aking nakatatandang kapatid, tila hindi niya mapigilan ang sarili. Sa oras na ito, pagkatapos mag-isip sandali ni Coco, mahina pa rin niyang sinabi, "Kapatid, kung gusto mong maghiganti, hindi naman sa wala ng pagkakataon. Kahit na hindi tayo makakabaril, maaari nating hayaan ang ibang tao na magbaril para sa atin. Nabalitaan ko na ang Lost City ng Knights Templar ay tila nagpadala ng isang espesyal na subo sa ating lungsod, at darating sila sa hapon." Ang nangyari kay Hawk ay naging dahilan upang magkapareho ang sitwasyon ni Harvey at ang Lost City. Hanggat nagbibigay tayo ng kaunting pahiwatig, tiyak na maghaharap ang dalawang ito magpakailanman. Bandang alas 4 ng hapon, dumating sina Lani at Harvey sa Platinum Casino. Hindi pa nagtagal, nagpadala na si Harvey ng opisyal na paunawa sa pamamagitan ng staff chat na si Lani na ang mamamahala sa Platinum Casino mula ngayon.
Ito ay isang formal na appointment dahil ang Platinum Casino ay karaniwang dapat gawin ni Harvey kung ano ang gusto niya. Ang kalangitan ay medyo madilim sa sandaling ito, na nagbibigay ng nakakainis na kalooban sa lahat ng nasa kasino. Walang nakakaalam kung ito ay dahil sa panahon o dahil sa kapaligiran. Paglabas ni Lani sa Maybach, may nagdala sa kanya ng revolver. Sinubukan niya ito sa ilang mga pag-click, at itinutok pa ito sa isang bote ng salamin at hinila ang gatilyo. Nang mabasag ang bote, tumanggo siya ng nasisiyahan. Halatang tinitingnan niya kung wala siya sa practice. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Si Lani ay pasimpleng nanunungkulan sa Platinum Casino. Kinailangan ba talaga ang gayong likas na talino? She was making it look so murderous, as if it is a life or death situation. Paano niya ito tatapusin mamaya? Gayunpaman, hindi gaanong nagkomento si Harvey. Tutal may kasunduan sila. Mula ngayon, ang Platinum Casino ay gagawin ni Lani kung ano ang gusto niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya sumama ay dahil gusto niyang makita ng personal kung ano ang kaya niya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na personal na i-recruit ang lahat ng mga rebelding individual na ito, ngunit wala siyang oras. Hindi siya maaaring manatili sa Grand City ng matagal. Dahil iyon ang kaso na ginugugol ang kanyang oras sa pangangalap ay magiging walang kabuluhan. Kapag tapos na ang lahat, nagpadala si Lani ng mensahe sa work chat na nagsasabing ang lahat ng upper management ay kailangang nasa multipurpose conference room sa loob ng 30 minuto. Gayunpaman, malinaw na wala silang intensyon na magpakita sa kanya ng anumang paggalang. Dahil hindi sila masyadong nagmamalasakit kay Harvey noong una. Walang tumugon sa kanyang mensahe. Ito ay patay na tahimik. Walang nag-post kahit isang emoji, at nagiging halata na ang tensyon. Mr. Harvey, alam mo ba? Nakangiting sabi ni Lani habang nakatingin sa phone. Nakakabingi ang kanilang pananahimik, at iyon ay nagpapakita na ng kanilang saloobin. Una, mababa ang tingin nila sa akin. Pangalawa, alam nilang hindi sila makakapagtrabaho ng komportable kapag narito na ako. Pangatlo, lahat sila ay gustong subukan kung saan ang aking ilalim. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong maging unang dumikit sa kanilang leeg. Kaya naman lahat sila ay piniling tumahimik. Maliban sa pagiging guilty, kinikilabutan din sila. Nagkibit balikat si Harvey, sabi ni Lani habang nagtatype ng isa pang message. Gusto kong ipakita sa kanila ng walang anumang pagpipilian. Simple lang ang mensaheng ipinadala ni Lani. Matatanggal sa trabaho ang mga hindi sumipot. Ang Platinum Casino ay magbabayad ng 3 buwang severance. Gayunpaman, ang lahat ng bahagi at benepisyo na ibinigay ng Platinum Casino ay babawiin. Nagtataka ang tingin ni Harvey kay Lani nang makita ang mensahe. Ang senior management ay karaniwang mga kamag-anak ng mga mula sa 7 pamilya. Bagamat karamihan sa kanila ay mula sa mga pamilya ng sangay, ang kanilang napakaraming bilang ay maaaring magpaliwanag ng maraming bagay. Hindi niya inaasahan na haharapin sila ni Lani. Para sa mga ehekutibong ito, hindi makatuwiran na bawiin ang 3 buwang sweldo. Gayunpaman, ang direktang pagbawi ng mga bahagi sa kanilang mga kamay ay magiging sanhi ng pagkawala ng halos 10 milyong kita bawat taon ng mga ehekutibong ito. Ang halagang ito ng pera ay hindi isang bagay na maaaring baliwalain ni Newman. Sa makatuwid, halos kasabay ng pag-isyu ng utos ni Lani, maraming tao na ang nagsimulang tumugon at tumanggap dito. Napansin ni Harvey na ang unang tao ay hindi nanggaling sa white click, at mas lalo siyang nakaramdam ng emosyon. Hindi umasa si Lani sa connection upang harapin ang bagay na ito, ngunit umasa sa kakayahan ng personal. Tara na at magtsaa. Sininyasan siya ni Harvey. Bahagyang tumanggo si Lani, at dahan-daang naglakad papunta sa pasukan ng bulwagan kasama si Harvey. Sa kasalukuyan, sa pasukan ng bulwagan, daan-daang miyembro ng kawani ang naabisuhan at natipon. Ang mga taong ito ay nakatayo ng maayos sa pintuan, na mukhang kahanga-hanga. Nang makita ang paglitaw ni na Harvey at Lani, hindi nagsalita ang mga taong ito, bagkus ay tiningnan sila ng may kakaibang mga mata. Tutal, ilang araw pa lang ang nakalipas, ang amo pa ay si Camilla, at ngayon ay dumating na siya, biglang nagbago sa isang bagong amo, kahit sino ay makakaramdam ng kaunting kakaiba sa kanyang puso.
Ang ilan sa mga dating katiwala ni Camilla ay sumipol pa ng direkta sa oras na ito, na may walang pakialam na saloobin. Si Lani na pumasok, ay huminto sandali, pagkatapos ay tumingin sa paligid ng mga manunood, at malamig na sinabi, "Sino iyon?" Ang kanyang mga salita ay walang pakialam, ngunit may walang katapusang hangarin na pumatay. Ang daan-daang taong naruroon ay nagkatinginan, at lahat ay nagkibit-balikat. Ngunit ang mga taong ito ay malinaw na sanay sa pagiging tamad, at ang isa sa kanila, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng suit, ay lumabas ng casual at sinabing, "Hoy, hindi ba ito ang pamangkin natin na si Lani? Ano, ngayon na ikaw ang aming amo, akala mo ba matatapakan mo kami?" "Magaling bro," sabi ni Lani, "ikaw ba yung sumipol kanina?" Huminto ang boses ng kabilang panig at sinabing, "Ano naman?" Walang pakialam si Lani, na humakbang paharap, at sinampal ang mukha ng lalaki gamit ang backhand. Sampal, walang galang, walang disiplina at bastos, sino ka sa tingin mo? Sampal, nakakadiri, mapang-akit, sadyang mapang-akit, gustong pag-isahin ang mga tao ang taong ito para pukawin ako. Sino ka sa tingin mo? Sampal, nakakalat ang mga mata mo, naiinip ang puso mo, nang ahas kang pukawin ako, pero hindi ka nang ahas na harapin ako, basura ka. Pagkatapos maghagis ng 3 sampal, kumuha si Lani ng basang tuwalya, at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga palad, at malamig na sinabi, "Ikaw ang nanguna sa pagsipol, at bibigyan kita ng 3 sampal, may tumututol ba?" Natigilan sandali ang nangunguna, at isang nakakapangilabot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagngingit-ngit siya at sinabing, "Lani, sino ka sa tingin mo?" "Sasabihin ko sa iyo," ang matandang lalaki. Bago siya matapos magsalita, isang baril na revolver ang lumitaw sa kamay ni Lani, at direktang idiniin niya ang baril sa kanyang noo, at malamig na sinabing, "Sige, ituloy mo." Sa sandaling ito, tila naramdaman ng nangunguna na siya ay pinupukaw, at ang kanyang mukha ay tuluyang namutla. Malamig niyang sinabi, "Sige, kung ikaw ay mahusay Lani, kalabitin mo ang gatilyo. Kung hindi ka maglalakas loob, huwag gumamit ng revolver para takutin ang mga tao dito. Wala kang kwenta, ikaw." Hilyek. Bago pa siya matapos magsalita, maayos nang nahila ni Lani ang gatilyo. Pero may mariing tunog, ang bala ay walang laman. Sabi ni Lani, "Pasensya na, sinubukan ko lang magpaputok sa labas at nakalimutan kong magdagdag ng mga balang may tingga. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay." Kabanata 7260. Nang makitang mahinahon at matatag na hinihila ni Lani ang gatilyo, ang nangunguna sa gulo ay natakot na napaihi agad. Bagamat sigurado na siyang walang laman ang baril ni Lani, pinagpapawisan na siya at halos hindi makatayo ng tuwid. Basura. Sinipa ni Lani ang lalaki papunta sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng empleyadong naruroon ay natahimik, at nawalan sila ng gana na lumaban sa harap ng kalupitan at kawalang malasakit ni Lani. Kung sasabihing si Camilla ang dating reyna, talagang kamangha-mangha ito. Ngunit sa sandaling ito, si Lani ay isang tunay na babaeng general, hindi lamang kahanga-hanga, kundi lubos ding nakakatakot. Maraming kawani, bata at matanda, ang nagtatrabaho rito para lamang kumita ng ikabubuhay. Kakalabas lang, ngunit dahil din sa mentalidad ng kawan. Nakikita na ang nangungunang ng gulo ay pinigilan sa oras na ito, paano sila mga ahas na magsalita ng kahit ano. Paano paman, maaring barilin ang ibon. Lahat tayo ay matatalinong tao, kaya paiikliin ko ang kwento, at minsan ko lang ito sasabihin. Pumalakpak si Lani. Mula ngayon, ako na ang mayroong salita sa Platinum Casino. Sa Platinum Casino, iisa lang ang boses, at ako iyon, si Lani. Sino ang may tutol dito? Yumuko ang lahat ng naruroon, at hindi nang ahas na ibuka ang kanilang mga bibig para humarap. Ang iba pang mga gustong manggulo, matapos casual na sumulyap sa kanila si Lani, ay nanginig at hindi na nang ahas na magsalita. Tutal, nararamdaman nila ang aura ni Lani. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito? Nang makitang maraming problema ang nalutas ni Lani, mas lalo siyang pinahahalagahan ni Harvey sa oras na ito. Siguro, sa ilalim ng pamumuno ni Lani, ang kinabukasan ng Platinum Casino ay lalo pang gaganda.
Lumipas ang oras, at alas 5 na ng hapon, pumasok si Lani sa multifunctional meeting room. Sa lugar na ito, maraming ehekutibo ng Platinum Casino ang dumating. Nang makita nilang lumitaw si Lani, ang mga taong ito ay walang malay na tumayo at magalang na bumati. Malinaw na hindi pa katagalan, ang mga mapagpasyang aksyon ni Lani ay nakarating na sa kanilang mga tainga. Kasama ang malakas na suporta ni Harvey kay Lani, maiintindihan ng mga ehekutibong ito. Nangangahulugan ito na mula ngayon, ang boses na lamang ni Lani ang tunay na maririnig dito. Ang sinumang mga ahas na lumikha ng gulo kay Lani ay nangangahulugan ng paggawa ng gulo sa kanyang sarili at paghihintay sa kamatayan. Magandang hapon, Miss Lani. Sabay-sabay na nagsalita ang ilang ehekutibo. Umupo kayo. Mahinang tumanggaw si Lani, pagkatapos ay naglakad papunta sa kanyang upuan at umupo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talim ng kutsilyo, at sinuri niya ang mga tagapakinig ng ganito. Sa harap ng walang pakialam na tingin ni Lani, halos walang malay na ibinaban ng mga ehekutibong iyon ang kanilang mga ulo, at hindi ng ahas na tumingin kay Lani. Para bang nakita na silang lahat ni Lani, at wala ng mga sekreto sa kanilang mga puso. Tunay na takot ang bumabalot, at alam na alam ng mga ehekutibong ito. Si Lani ay talagang ibang-iba kaysa kay Camilla. Kahit na may ilan na hindi sigurado, sa kaibuturan at pakiramdam na mayroon silang matibay na pinagmulan, hindi sila nangangahas na tumayo at maging unang ibon sa oras na ito. Kung hindi walang laman ang revolver ni Lani sa oras na ito, hindi ba mawawala ang kanilang buhay? Tutal, ang baliw na babaeng ito nakakalabos lang mula sa kulungan ay maaaring manggahas na gumawa ng kahit ano. Sino ang magsusugal ng kanilang sariling buhay para sa tinatawag na mga posibilidad ngayon? Hindi pinansin ni Lani ang maliliit na iniisip ng mga taong ito, at mahinahong sinabi sa oras na ito. Sinuri ko ang listahan, may kulang pa dito, sino ang hindi pa dumarating?